Salamat na lang. And I love you. oh my God, nasabi din. Oh my God. Sige, ikaw naman. Ikaw naman ay. Walang iyakan, walang iyakan. Grabe naman, oh. Welcome back sa Kaalaman, Kwento at Kulitan by Ate Harawas Jeng, Otep, Daddy. Daddy, Dante. Daddy Dante. Okay, ano ba ang ating topic for today? Kitang-kita Nako, na. masaya yan. Kitang-kita naman sa mga set natin, no? Yung props mo? Ayun, Daddy, yan. May props dito si Otep eh. Kitang-kita naman sa damit natin kung anong ano ngayon, eh. Yay! Ah. Parang malito sa akin, ha? Oh, sa'yo malaki. Malaki ka eh. Oh. Kimi no tori. May Valentine presentation po kami. Okay. Bago po namin ipapakita yon, aba, syempre, tingnan muna natin kung ano nga ba yung tungkol sa Valentine's Day na yan. Ano yung history niya. O sige nga, i-chika nga natin. Chika mo nga, Tetep. Go! Ano ba yung mga kwento tungkol sa Valentine's Day? Yung si Valentine, wait, at least 3 daw, si Valentine kasi daw saint kasi yun. So, Saint. there's at least 3 legends daw. Yung si Valentine na priest, Valentine na bishop, tsaka yung si Valentine na prisoner. Oh. Unahin natin yung Valentine na priest. O, anong kwento sa kanya Yung na? Valentine daw ng priest, sabi ni Daddy. Ano yung priest? O si Daddy, alam ni Daddy yun. O si Daddy na lang daw. Yung Valentine na priest, actually, yung Roman time na ba yan? O Roman. Roman. Okay. Roman Emperor? Yung emperor ng Roman Roman na Emperor si Claudius Claudius II ay gusto niya yung kanyang mga sundalo ay mga single para mas maging efficient yung kanyang mga sundalo. Harsh. Oo. Wow. Dapat daw mga single, walang family, walang shota, ay walang asawa. So ang ginawa niya, hindi niya ina-allowed yung kanyang mga sundalo na magpakasal. Yes. Pero salungat dito yung pare na yon. Pare ng Valentine. Okay. Ang Priest Valentine. ay ang ginawa niya ay ikinasal niya ng pasikreto yung kanyang mga sundalo na gusto na may mga shota na gustong maging pamilya. Ay nalaman to ng Roman na yung emperor ng Roman na si Claudius II. Ang ginawa niya, pinapatay siya, pinugutan ng ulo. Yes, yun. Eh yung pangalawa, ano naman be? Yung bishop. Yung bishop, ano naman yun? Same Ganon story. din. Same Parang, story. Parang same story siya. Oh. Pero hindi naman Beheaded. mga hindi in-emphasize ng mga soldier, ano? Basta Yung sa priest, nagkakasal din siya. Yung sa priest kasi, sinabi na yung mga sundalo. Kinakasal niya mga sundalo. Pero itong si Bishop naman na Valentine, Hindi sinabi. na mga sundalo yung kinakasal niya. Pero nagkakasal din siya ng mga lovers secretly. Secret. Kasi ayaw nga yun ni Emperor Claudius II, di ba? Outside Roman yata si yung bishop. Oh yeah. Okay. Yung priest sa Roman sa Rome. Sa Rome. Sa Rome din talaga Pinatay siya. din ni Claudius II. Oh, yung pinapugutan din yun. Ako, pinagpupugutan. Ay, yung isa, about the ay, isa yung medyo, prison. yung prisoner Medyo kakaiba to. Valentine, medyo kakaiba. O Ano sige, nangyari anak, sa kanya? kwento mo. Ah, Kwento! Ikaw na kaya magkwento, Si mami. Tetep na, gusto ko marinig si Tetep magkwento eh. Sige. Yung prisoner. Nalimutan ito Sige na, na. hindi niya nalimutan yan. ah, Alam na yung kwento na yan eh. Yung sa prison. Yung si prisoner Valentine, siya yung first na yung person na nagbigay ng Valentine greeting. Siya yung gumawa ng siya yung first letter. siya yung gumawa ng first Valentine greeting Anong nakalagay dun na sa written, di ba, Ben? Anong nakasulat? From your Valentine. Ayun. Wow! Yan yung madalas nating nakikita sa mga From Valentine your card. Valentine. expression yun. Ayan yung common expression na ngayon. Ah. Siya naman yung pinagmula nun. Anong istorya? Hindi ko nasasabi istorya. Ano ba siya? Prisoner siya, tapos na in love siya doon sa Anak nung anak ng jail guard. Jailor. guard. Jail guards. Okay. Daughter. yung Bago siya patayin, jail guard's daughter, di ba no? pinatay din siya? Bago siya patayin, gumawa siya ng letter para dun sa Yes. anak ng jailor. At yung nga yung nakalagay na from your From Valentine. your Valentine. Wow! Napaka, naman. Eh, bakit naman daw February 14? Bakit nga ba?
Kasi daw yan yung feast ng kamatayan sa sa Christians, Catholic, 'di ba? Sa Christian. Catholic celebration. Yung feast day. Yung feast day, yung Feast day kamatayan ng ni Saint Saint Valentine Valentine. yon. And then sa iba naman, yun daw ay yung February 14 ay start ng Yung commonly believe sa France and England na mating season ng ibon. mating season daw ng ibon. Kasi may tungkol sa pagpaparami. Kaya mag-Valentine's Day pala. Pagpaparami. Dahil yung times na lately na lang pala yung na-associate siya with love. Dati pala yon. Ang Valentine's Day is parang fertility. Feast ng fertility siya. Diba? Yes. Okay, Marami pang mga kwento. marami pang kwento talaga. yun Pero ang yun ang common from the history.com. O, tapos, ano naman, si Cupid. Oh, Cupid. Si Cupid daw, Roman god of love, si Eros. Oh, hindi So, hindi angel? Hindi angel, si Not Cupid. angel, no. Kasi laging makikita. It's not an serum. angel. Si Cupid pala ay Greek god of love. Si Eros siya. Yes, Okay. So, hindi siya, Hindi angel. Hindi siya angel. Okay! Yan! Yan. Sobra-sobra ang sarap pagkwentuhan talaga ng tungkol sa Valentine. Valentine's Day. Valentine. O, Ah. diba? At ang topic naman natin talaga ngayon, yung pinaka Ay, sentro. hindi pa Valentine yung topic natin. Ha? O may ibang topic May iba tayong May topic. Akala ko eh. Valentine na yan. Yung love story. Yung kwento ng love story ni... Senyor Harabas. Harabas at si Lola na Nanay Harabas. Okay. Yan, di ba? Parang kinapawisan ka Pinagpapawisan si Bulilit. Sabay-sabay po nating panoorin ito pong ito pong interview sa kanilang dalawa. Si Nanay at saka si Tatang. Ang nag-interview po sa kanila, dahil syempre wala naman ako sa Mindoro, ay si Shake Girl. Yan. Si Shake Girl ang mag-i-interview. Aba, at eto na. Tingnan na natin ang kanilang interview. Halika na at sabay-sabay tayong kiligin. Yay! At pawisan. Ito na po. Guys, so ngayong gabi po magkakaroon tayo ng very special interview as part ng Valentine's special vlog ni Ate Jing at ni Otep. So, interviewin natin ang walang iba kundi ang aking mga kabarkada. Char. Tatay Harabas and Nanay Harabas. Yay! So, alamin natin ngayon kung paano ba nagsimula ang love story na aming mga magulang. Actually, marami pa rin naman siguro kung hindi alam at madidiscover ngayong gabi or ngayong interview na to. Ulit. Actually, marami pa akong hindi alam. At I'm sure marami akong madidiscover ngayong interview na to. Walang walang taguan ng mga katotohanan na. Okay, magsimula tayo. Dalawa lang ang tanong. Una, saan kayo nagkakilala? Sino sasagot? Nanay muna. Sige, nanay. Go. Ganito kasi yan. Magkabarkada sila ni Kuya. Tapos, napatira kami doon sa, naging kapitbahay nila kami nung nagtanim ang tatay ko ng tabako doon sa lupa nila. Mga anong year yan, Nay? 80? Hindi. 19. Parang may nakita ko sa picture nyo, 1974 yung mga sulat-sulat Hindi yun. Hindi yun. Luma na ay ano yun. Ay, 19... Forgotten. Mga Nakalimutan. 1974. Ayun, ang tama nga. 1974. Okay, sige. Tatay, ano mga naalala nyo sa mga unang pagkikita ninyo ni nanay? Ano nga? Wala na akong maalala. Wow! Ano lahat niya? Sige, kwento natin sa kanila kung paano kayo unang nagkita. Ano talaga yung naalala niyo pa ba yung exact moment kung paano kayo nagkita at nagkakilala? Yun na lang. Yun nga, nakita ko siya nung naglipat sila doon sa tuwing bahay namin. Ayun, doon kami
kakilala. Anong lang reaction nyo? Ganyan ba? Gumanyan ba kayo? O, tapos? Yun. Doon na. Love at first sight ba ito? O marami pang banding bago kayo Dami na-love? pang ano eh. Kwento-kwento Marami pang tanim na mga tabako, gano'n. Duro-duro daw ako. Kwento-kwento. Yan. O, sige. Susunod na tanong, mas ano to ha, mas deeper na. Hindi galing sa akin to, galing kay Ate Jeng to. O, sige, ang second na tanong, ano ang nagustuhan mo, tatay, kay nanay? Yan na, sige na. Booking and time. Ano nga ba? Hindi ko na maalala eh. Sige, yun talaga sige, seryoso na Dapat ako nga una eh. Relax ka lang dyan. Tatay muna, para pag nabugbog ka na yun ni tatay, bawian mo, ganan. Sige. Ano ang tanong? Ano ang nagustuhan mo kay nanay? Bakit mo siya niligawan? Ganun. Ay, nung una eh, parang wala naman eh. Kaya lang, nung bandang huli na, parang ano na rin, parang gumaganda na sa paringin. May nag-react sa gilid at sa gilid. Kasi wala namang nakita ibang. Wala akong ngayon sa bahay. Sige na. Ano yung nagustuhan nyo kay nanay? Anong katangian ni nanay ang nakita nyo sa kanya? Ay, di ba? Walang coaching? No coaching, please! Sige tayo, sige. Ano? Anong katangian ni nanay na yung parang Ako ano ako? na gustuhan nyo na parang, ay, ito siguro ang magiging forever ko, gano'n, mga gano'n. Nung una, parang ano eh, tagal pa eh. Nung una, parang Kaibigan lang. tagal kaming naging kaibigan lang eh. Siguro mga 2 taon. Mabuting Yun. kaibigan ba si nanay? Ano eh, Mabuti naman pala eh. Tapos? Tapos? kakaya sabihin na. Ano nga? Sabihin mo na tayo. Ngayon lang to. One time interview. Ano? Ano nga ang tanong? Aroy! Kalimutan naman eh. Ano nagustuhan mong quality ni nanay? Grabe, ang tagal naman. Now-conscious? Quality ba? Di, parang na ano lang eh. Nabigla. Na-in-love ka na, biglang na-in-love lang, basta gano'n. Later on, bago nyo na lang na-discover yung mga quality na gusto nyo, gano'n. Sige, Nay. Meron ba, Nay? Ang pagkakataon mo, Nay, bawi. Ano ang nagustuhan mo kay tatay? Nagustuhan ko, di pogi. Opa! Tapos? Tapos, mabait. Yan, mabait. Sa anong paraan mabait, Nay? Nagdadala ng ng mga pagkain at saka prutas. Ayun naman pala. Dinaan naman pala sa mga gano'n. Prutas, Tapos? flowers. Ganun pala yun. Oo. Nalimutan ko na. Ayaw mo pa sabihin, ha? Parang hindi ka mapupol doon. Sana all! Kilig na kilig. Siyempre, kabarkada ng kuya ko. Siyempre. Panay ang pakit-cute pag nandyan. Panay, gusto ko nga na naman. Ganon? Hindi, actually, talaga yan. Crush ko lang naman siya talaga doon dati pa. Kasi mabait, Hmm. tsaka Malalahanin. sipag, malalahanin. Okay, so yun yung quality. Habulin talaga nun eh. Oh, naks! Yun, Buti nga umabot siya eh. Ilan ang naghabol? Dami siya. Ilan ang natalo ni nanay? Siya ang umabot. Tuloy-tuwak po eh. Ay, mas malaki daw kasi ang hakbang niya tayo sa inyo. Kaya sa inyo. Ay, nakaabot. Okay, so, next question natin. Paano nyo binuo yung pamilya? Itong mga anak nyo, tsaka paano kayo, paano nyo napalago ang pamilya, napalaki ang mga anak? O, sige.
Sino mo nang kwento? Nanay mo. Nanay. Siyempre, sa pamamagitan ng pagkakasundo namin dalawa, hindi kami nag-aaway. Kung minsan, may tampuhan din. May forma tulog, talagang ano na yan kami, magkasundo na kami. Kaya lumaki nga pamilya eh. Dahil tuwing away, tuwing tampuhan, bago matulog sinisettle, ayun. Kaya siyam, ganon. Sige, ano pa tayo? Ay, Nay, sige, tuloy. At siyempre, bumuo na kami ng pamilya. Magaling din siyang maghanap buhay, tapos ako din. Bilang kahit na bata pa ako noon, sinikap ko Ilan taon na 18. 19 ako nung pinanganak ko yung panganay ko. Okay, so sinikap na. Sinikap kong maging magaling na may bahay sa kanya. At saka para sa aming mga anak. Hindi ka nabugbog doon tayo, kaya gumanti ka. Paano naman? Ang side mo naman. Ay, mukha ako na kami. Siyempre, hanggang pagkapag naging pamilya eh, ano mo na yun. Ano tawag dito? Pinanindigan na. Oo. Ang ganda na lang focus ang ano mo, panahon. Sa ano naman, pagpapalaki ng anak, paano ba? Although, alam naman namin, pero paano exactly yung nagmula sa inyo? Paano nyo pinalaki ang siyam na anak? Oo, sakripisyo rin. Bago na palaki yan. Siyempre, naman ako anak buhay na pirmihan sa bukid lang. Eh, doon na lang umiikot ang buhay. Basta, pinag-aral lahat. Tayo man eh, oo. Ang kalaga ko ng baka noon. Hanggang sa naparami ko nga ng hanggang 15 piraso yun. Pagka kailangan ng panggastos, gabenta. Ang sakripisyo talaga ang ako ay napalaki ng napag-aral. Ako, talagang hindi basta-basta. Alam naman namin yun tayo. Kaya nga ngayon ay ano talaga eh. Inalis lahat ng bisyo, walang inom, walang sigarilyo, Yun, walang yun, kape. yun yung maganda. Lahat focus talaga sa pamilya. Yun Lalo naman na ako. Sige, Lalo Nay, na ako. Ano na, ano naman? Sa bahay lang ako. Nagpalaki ng mga anak. Pagkatapos, kahit na magkakasunod-sunod yan sila, kahit nasa edad ko na yun, na murang gulang na maraming nagsasabi na bakit daw yan ang pinangasawa ng tatay ni bakit daw yan ang pinili niya? Bakit daw kayo? Bakit daw ako pinili? niya? Ano Bata bang pa. magagawa na yan? Batang bata pa yan. Puso mo na yun. Tapos, sige. Parang yun ang nagsilbing challenge sa akin kasi nga maraming nagsasabi sa akin na gano'n. Sobrang bata ko. Kasi marami naman kasi Nakapila. nakapila kasi. Bakit Pero- siya? Ganun. Pero kahit na gano'n, sinikap ko maging magaling na ina sa aking mga anak at asawa. Okay, so, any message bago tayo magtapos? So, napakinggan na po natin paano nila kami pinalaki, paano yung way nila bilang mag-asawa na palakihin ang siyam na anak. Tsaka yung para sila nakilala. Ngayon naman daw po ay hindi galing sa akin to Hindi, pero ano naman, Sige. yung lahat ng pagsikap naman, sakripisyo, ay nagandahan naman ng magandang kasi sila, ang nag-aral, talagang aral, walang mga bulak-bulak-bol, walang aral. Saka nung makatapos sila, Tulong. tulong-tulong. Pagkababait po. Kung sino ang Makatapos na. makatapos, yung sumusunod, Paaralin. sumunod. Tumutulong silang paaral, gano'n. Kaya sa pagkasawa yan 27, 28. Hindi kaya ng... 29. Huwag naman, 29. huwag naman yung iba. Yung iba tatapos lang, nag-asawa, ganyan. Hindi wala katapos, nag-asawa. Kaya ang magulang ay parang disappoint. Pero sa amin, hindi nangyari yun.
talagang sila, tumulong sila. Nag-umpisa sa panganay. Sige, nabanggit nyo na lang rin, ikwento nyo na yan sa ating mga viewers. Nag-umpisa sa panganay, 18 years old pa lang yan. Si Kuya Dalaman. nagtrabaho na si Dalaman para pang-support din sa family sa pag-aaral ng iba niyang kapatid. Sino exactly na yung tinulungan? Si Ate Jeng. Oo. Sunod-sunod din silang, Sunod ano, sila. Si Tapos, Chimo, Si Ate Jeng, nung nakapagtrabaho, na pumunta sa Manila, pinaaral ay si, Ellen. tsaka si Sangko. Yan, si Harabas. Nabanggit ni Sangko yun eh, sa isang ano niya, comment niya. O, tapos, Tapos nung gumraduate na si si Ditchi nila, Che, ang pinaaral naman si Dico, Jimmy, tsaka ako. si Juby. Ano na, 2 years nang kasal si Diche, pinapaaral pa ako. Oo, kaya nga. Si Ate Jeng din, di ba? Parang ilang years nang kasal siya, pinapaaral niya pa rin si Tulong-tulong Harabas. Ewan ko ba kung bakit talagang napakababait ng mga anak ko talaga. Tapos si Dico naman, Siguro, sa pagsusunuran din yun ng mga namin dalawa ng tama naman. ng Sa inyo Mag-asawa. yan talaga. pagpapalaki. Credit talaga sa inyo. Tapos si Dico naman, matagal din nagsikyo, paaral din, tulong kay Sa iyo rin, Justin. sa iyo. Sunod-sunod kasi talaga kami eh. Tapos nung napatapos ako ni Diche, ako naman kay Justin, na Seaman, talagang full pack na napaaral ko siya. Tapos si Iping at si Bunso. Ganyan. Siyempre pinag-ano na rin namin yung mga ate namin na may asawa at may anak na kami naman. Ibiruin mo naman yung siyang. Kasi si Justin, no? Ngayon naman, siya naman. Paaralin mo. Kaya Kaya halos talaga, Kaya- hangang-hanga ako dito sa pag-aaral. Kaya halos nakatapos sila kasi tulong-tulong sila. Na, Tsaka magaling din po ito hindi sa nila pagsasama. iniisip muna yung ano ba, mag-asawa, ano. Kaya yung kapatid nila, tulungan nilang katapos nila. Kaya nasa panganay rin po talaga eh. Saka nakakita nila naman yung Kapag may- hirap ng magulang Ngayon na nga, na nagapang sila sa pag-aral. Kaya alam nila, magantihan nila. kaya nga tayo, oo nga, tama ka dyan. Saka ito nga si Juby, 29 na, tayo pa mag-asawa. Walang bukingan. Bakit napunta sa akin? Oh. Sige, next question. Diba, Char? What yun? Hindi ah. Okay lang man yun. Okay lang. Sabihin, dalaga pa, tumutulong pa hanggang ngayon. Eh, nung edad na, 28 na ata. Paulit-ulit talaga sa edad tayo. Paulit-ulit. Available yan, sino mag-apply. Ano, pamain na lang po. Ganon tayo, ganon. Pamain na lang po. Sabi mo ganyan. Yung binibenta, yung mga online na lang. Pamain na lang po. Ganon eh. Pag binibenta Bargain na lang. Oh, grabe naman! Yung beauty ko na to, bargain. Okay, sige. So, balik tayo doon. Ulitin ko lang. So, nasa mga panganay din kasi yan. Kung hindi sila nagsikap at hindi namin sila nakitaan, yung sila ate, lalo na si Kuya, si Ate Jeng, si Ditche, kung hindi namin sila nakitaan ng ganun, so, baka hindi rin namin namana yun. So, maganda ang pagpapalaki sa kanila. Hindi namin sinasabi po ito dahil dahil para ma-impress kayo. O hindi, katotohanan lang tayo. So, next na tayo, message nyo sa isa't isa. Kasi malapit na raw ang February 14. So, bago ko kayo ngayon hingan nanay at tatay ng message, pakita ko muna sa ating mga viewers yung tinatago nating picture po ng kanilang kasal. Tada! Ganito kalaki! Tada! Ayan. O, sino pong kamukha? Kita ba? O, sino pong kamukha? Ni nanay. Feeling namin Melissa Rix eh. No? Si tatay parang ano ito eh, Korean actor, mala Johnny. Yan. Ayan po ang kanilang picture. Pinagawa po to ni Ate Jeng nung dalaga pa siya. So, ipapa-frame namin to. Kasi nung sa old bahay namin dati nakakabit to, eh nung nagpagawa, hindi na ipapa-frame namin, talagay namin sa bahay. Tada! Kita, Besh? So, yan. So, ngayon naman, nanay, tatay, hinga namin kayo ng message sa isa't isa. Kailangan nakatingin na. Grabe naman yan. Posting.
Ganon. Ngayon ko lang ito Nancy. sasabihin. Ngayon ko lang ito sasabihin. Then, hindi ano lang, kahit informal lang, sige lang tayo, message lang. Message mo lang sa akin. Ay, malapit ng Valentine's Day, di bigyan mo ko ng bulaklak. Baliktad. Sige. Ano yung Message. message sa'yo? Hindi yung tunay na message. Ha? At paggamot mo ako. Yan. Sige, ulit. Painom mo ako ng gamot. Message na starts now. Ay, salamat nga pala sa... Ay, ito, ay, dyan. Ay, ito. pagkaalala mo Ngayon lagi ko lang nagpabebe. sa aking mga kabusugan, halimbawa, mga pagpainom ng mga gamot kung may diferensya. Salamat na lang. And, I love you. oh my God, nasabi din. Oh my God. Sige, ikaw naman ay. Walang iyakan. Grabe naman, oh. I love you. Naluluha. Sige na. Mga pahawak dyan. Sige, ganyan. Salamat din sa pag-aalaga mo hanggang sa pagtanda natin. Salamat sa sweldo mo. Yun eh. Kiss. Sige na, sa pisngilo, ito naman. Sige na. Oo. Ikaw na lang. Ayan. Oh my God, sana all. Sige na. Ano masabi mo, Monica? Reaction. Ano masabi nyo? Yung mga audience ay sa paligid na hanggang kilig-kilig, ganyan. So, maraming salamat po. Sana ay nagustuhan nyo at na-inspire kayo. Sa mga nagtatanong, so yan na po ang inyong mga kasagutan. Lahat po yan ay galing, ramdam naman natin, no, sa kanilang mga puso. So, sana magustuhan nyo, and Ate Jeng and Otep, go. Please, hit like and subscribe sa kanyang channel. Thank you! Bye. Happy Valentine's. Yun, happy Valentine's. Ayan! Nakita nyo naman. Ang lupit ng love story. Ang ganda. Tingnan mo naman. May kurut-kurutan pa silang ganon. Parang mga May teenager lang. kilig-kiligan. Naiyak pa si nanay Naiyak pa si Lola. Si Tatang naman parang kinilig-kilig nung nagsabi na, I love you. I love you. I love you. I love you. Parang nahiya pa siya. I love you. I love you. Pero diba, mas sa totoo lang, mas nakakakilig ang pagkwentuhan yung mga love story ng mga matatanda. Kasi ngayon, yung mga love story ngayon, masyadong mabibilis eh. Hindi masyadong, diba, usually, Text chat, lang. Chat lang. Masyadong mas mabilis compare dati. O, diba? Dagdagan ko lang yung mga kwento-kwento nila kasi, before kami, yung mga ano ko na yan, yung mga questions ko kasi na yan, talagang isinend ko lang yun sa kanila via chat, saks via video call. Pero kinuwento na rin yan sa akin ni nanay via video call. Tapos yung iba alam din naman namin. Si tatay kasi, si nanay kasi yung Kwento na ba tubong yan? Mindoro. Kwento na to. Eh. Kwento! Sabi ko na naman, kwento yun. Si nanay kasi yung ano, yung tubong Mindoro talaga. Tapos si tatay, sinama siya ni lolo namin. Taga saan? Galing Bulacan. Yan, kababayan. 1966 daw silang dalawa ni lolo pumunta ng Mindoro. Kasi nakabili si lolo ng lupa dyan sa Mindoro nga. Sinama lang si lolo ng kaibigan niya, iningganyo lang siya, sabi, Jose, napakaganda ka sa Mindoro Kaya gaganda ng mga lupain doon. Ganyan. Hindi iningganyo naman yung lolo ko. Bumili ng lupa. Tapos yun, napunta, sinama niya si Tatang. Si Tatang yung isinama niya. Sa ilan niyang mga anak, si Tatang yung sinama niya. Siya lang yung unang sinama. Siya yung sinama. That was 1966 daw, sabi ni Tatay. So, 17 si Tatay noon. Si Nanay noon ay 17 minus
9? Batang-bata kasi na. 8? 8 years old pa lang si nanay noon. Kaya talagang sabi natin tatang, wala pa talaga nung una. Syempre, lit-lit pa rin naman ni nanay noon, bata pa. 9 years kasi yung gap nila, guys. Tapos yon nagkaroon ng tanim-tanim ng tabako, napunta sila doon. 16 years old lang noon si nanay. 1974 nung naging sila. Tapos 1975, sila kinasal. Mag-i-18 si nanay noon. 17 pa lang. 17, pero mag-i-18 na siya noon. Almost 18 siya nung kinasal sila ni Tatang. O, di ba? Lola Tatay? Ay! Great story. May natanong po pala ako sa kanila kung sabi ko, saan kayo nagde-date? Saan daw? Aba, sa sinihan! Palagi nanonood daw sila ng sine. Pag pupunta daw si nanay sa bayan, tapos bibili ng tela. Kasi si nanay noon ay mananahi. Mananahi si nanay talaga. Ba, bibili daw siya ng tela, si tatay. Sasabay sa jeep, may jeep pa nung araw. Sasabay si tatay sa jeep. Tapos, ayun, tuwang-tuwa daw. Tapos, bibili lang ng tela, yayain naman ng sine. Mawalis na yung tela. Mamamalengke lang, gano'n. Sasabayan daw ni Yan, tagal tatay. pa lang mamili ng tela nun. Ang tagal mamalengke. Ang Ilang oras tagal ang sine nung araw. May double with yun eh. May double with yung sinihan. Ayun, yun daw yun. Tapos, inanong ko rin kung paano nag-propose si tatay, paano siya niyayang magpakasal. Naku, hindi daw siya niyaya ni tatay magpakasal. Nagsabi yun sa lolo ko, sa tatay ni nanay. Parang pilitan. Hindi, gusto na daw ni tatay na kay lolo talaga dumirekta ng sabi. Nagpaalam. Nagpaalam na agad siya doon. Parang Tapos, pamamagitan. si lolo na yung nagsabi kay gusto ka na raw pakasalan ni Usteng. O diba, ang galing ng diskarte ni tatay. Walang tanggi-tanggi. Walang tanggi-tanggi. Sa tatay agad. Diretso na agad sa tatay. O diba? Bata pa si nanay noon, pero ano nga daw maturity doesn't come in age, diba? With age. Walang pake yung age talaga sa maturity. May mga taong napakatanda na isip bata pa. Wala pang sense of responsibility. Samantalang si nanay noon, ang bata-bata pa, diba? Na-raise niya talaga kami ng maayos. O, diba? Tapos nasama pa ni tatay yung mga kwento niya tungkol sa aming magkakapatid. Ayun po ay walang halong bola. Tunay po talaga yon. Hanggang sa ngayon naman, makikita naman ninyo na ganun talaga yung naging namin, yung naging style namin sa buhay. Kaya naman namin yung sinasabi, guys, kinukwento namin, kaya binubukas namin ang buhay namin sa inyo, ay hindi para sa kung ano pa mang bagay, kundi, syempre, parang gusto namin magbigay ng inspiration. Kasi alam naman namin na marami din sa Pilipinas, na mga Filipino families, ang katulad namin. Mahirap, maraming anak, hirap na hirap magpaaral noon, nasa probinsya, pagbubukid ang hanap buhay ng pamilya. Kasi mahirap talaga ang pagbubukid kapag ang mga anak ay walang sense of responsibility kasi. 'Di ba? Anong mangyayari? Yung mga bunsong kapatid, hindi makakapagtapos. O 'di ba? Yung kapatid namin na yun na kaya nagsusunod kami, kapatid naming pulis, huminto pa yon ng pag-aaral para lang magbigay ng makagaan ba na hindi magsabay-sabay kami. Nung nakatapos na yung si Ditche niya, saka siya nag-aral ulit. Kasi sabay-sabay nga Tapos yun si Harabas, nung nakapag-gapos na rin siya, siya ang sagot naman sa mga daily expenses nila nanay. Oh, 'di ba? Yung mga sobrang hirap kasi na magsasaka Palaging sugal ang buhay, 'di ba? Ang kita. O ganon. Tapos yung nakapag-abroad na siya, yung pagsisima naman, yung sagot yung pag-a-apply sa pagsisima ni Harabe. Nung naman si Harabe, nakasampa naman yung mga pag-aaral naman ng dalawa. Yung daily expenses din ng dalawa kasi syempre yung baon araw-araw, grabe.
Grabe yun guys, diba? O ngayon, diba, at least, isa na lang ang bebe boy namin na pinapaaral. At kung walang K-12, third year na si Bunso, no? College. Third year college na sana siya. Oh, graduating na pala! Kasi 2 years eh. Graduating na dapat si Bunso. O, diba? Napakaagaan sa pakiramdam na yung ganong sunod-sunod. At yun po ang gusto naming i-inspire sa inyo. Hindi po kung ano pa man. Gusto namin kayong bigyan ng inspirasyon. O, diba? Sana po ay sobrang kinilig din ko yung katulad namin. Kilig to the bones talaga kami nung pinanonood namin. Tawa kami ng tawa. At bigyan natin ng credits naman ang napakagaling na pag-interview ng tita ni Otep. Si Tita Shake Girl, si Tita Juby. At ibinargain pa ni Lolo. Ang abangan natin kung ilan yung magmamay. Abangan natin kung ilan ang magmamine sa comment box, sa comment section. Abangan. Tawa ng tawa kami. Kinakalabit kasi ni nanay. Si nanay ayaw ni nanay na i-bargain si Juby. Kasi 29 na nga siya, guys. Ayaw na nga nabang kita 29. Inulit pa. Single si Tita Juby. Okay, sa mga hindi po nakakilala kay Shake Girl, sa mga bago pa lang po na subscriber namin at saka subscriber ng Harabas, siya po ang kapatid naming bunsong babae. Ayan, isa rin po siyang guro. Yan. Kaya busy sa life. Kaya binabargain na ni Tatang. Okay. Meron pa po kaming isang announcement. Natuwa, di ba? Natuwa kayo doon sa love story ni Lolo at saka ni Lola. Yan. Ngayon po ay magkakaroon kami ng i-announce ko ngayon na magkakaroon ako ng segment na parang Dear Ate Harabas. Parang ganun, Dear Ate Jeng. Santos yan natin. Oo, parang Dear Ate Charo. Kasi alam ko po, katulad, nababasa ko rin po kasi sa mga comment section, sa comment box, na kapag nagkukwento kami, sobrang daming relate, sobrang daming ganun din yung life, maraming gustong magkwento rin ng buhay. Na alam ko rin naman, nakapupulutan ng aral at inspirasyon po ng iba. Gusto ko pong i-announce na magbibigay po ako ng parang segment or slot na kapag patok po siya or maraming nagkagusto sa ganung segment, ay gagawin ko siya every week or once a week or twice a month or maybe basta po ang pinaka-list niya is once in every month. Mga sulat po na bibigyan ko po ng theme. Halimbawa po ngayon, dahil February ngayon, ang gusto ko pong matanggap na mga stories ninyo, pwede po kayong magpadala sa aking, ilalagay ko po sa description yung link ng kung saan po kayo magsisend ng messages ng parang letter siya. Stories po ng buhay ninyo. Ngayon pong ang ibibigay ko po ay buhay, pag-ibig, masaya man or kabiguan. Pipili po ako ng 2 or 3 na babasahin namin. At yun po ang bibigyan namin ng konting reaction at payo na gusto naming i-share. Kasi po, hindi lang naman yung buhay namin yung sobrang inspiring eh. Alam ko rin yung mga buhay ninyo, sobrang inspiring din. Tapos alam ko rin na yung iba naman, lalo na yung mga OFWs, sobrang daming experiences sa buhay, sobrang daming pain, sobrang daming love, sobrang daming happiness na gusto nilang i-share din. Oh, di ba? Yung mga ups and downs. Ups and downs nga, Yeah. sabi ni Otep, nakaka-inspire naman po talaga yon. Kasi po kasama naman talaga sa channel namin ang kuwento. Kuwento. Pero po mga inspiring stories naman po. Naniniwala rin po kami na ang pinag-usapan din po namin yan ni Dante, ng hubby ko, na ang bawat buhay naman po kasi natin, lalo na mga Filipino, bawat isa tayo ay may sari-sariling kwento. Napaka-inspiring na mga kwento sa buhay. At gusto po namin
ma-share nyo rin yon via aming channel. O, di po ba? Ilalagay ko po sa link kung saan po kayo magsisend ng message. Pero kung yung page ko po yon kasi medyo nag-overload na po yung yung FB account ko. Yung mga iba nga po hindi ko pa nababasa, mga 500 plus na po yung mga messages doon. So gusto ko po, yung sa page, exclusive po yun doon para sa mga letters, para madali po namin siyang mabasa. Don't worry po, dalawa lang naman kami ni Habi ang magbabasa ng pangalan nyo. Tapos, lalagyan nyo po yun ng code name na gusto nyong gamitin namin sa pagbabasa. Kung ayaw nilang sabihin yung kanilang Oo, wag na natin ipasabi yung pangalan nila via channel. Tayo na lang rin syempre ang makakaalam. Yung code name po, ang ganda po nung yung concept ng nakita ko doon sa Harabas Fans Worldwide. Worldwide. Yung kung magiging member po kayo ng Harabas, ano ang inyong magiging code name daw? Alam mo yung iba, Harakyot. Si Sir yung nag-post doon, nasabi niya si Harakyot. halabira. Tapos doon may mga halabir, harabira, harakain, harabanos, harabi. Kung ano po ang gusto nyong code, pwede naman po may si Binibining Marikit, si ganon. Itago niyo yung pangalan niyo sa sarili po ninyong code. Hindi Pero po. kung gusto nilang ilabas, walang problema. Kung gusto niyo Nasa naman saan niyo naman yun? ilabas, Basta maglagay lang ako. maglagay lang po kayo ng code name kung ayaw po Tapos ninyo. of course, O, diba? Exciting! Nako, sigurado pong maraming maaaliw. At doon naman sa wala pong hilig makinig ng mga kwento ng buhay ng may buhay, subukan nyo po! At balay nyo, ma-inspire kayo. Ma-inspire talaga kayo sa buhay ng ating mga kapwa Filipino, lalo na po yung mga OFWs o yung mga migrants sa ibang bansa. Sobrang dami po mga pinagdadaanan sa buhay. Okay! Bibigyan po namin kayo ng team. Bawat sasabihin ko yung team doon po sa page. Doon naman po sa sobra talagang gusto ng anonymity, yung ayaw niyong makilala namin siya kasi yung FB page, malalaman namin kung sino yung Pero okay lang. Pwede po kayong mag-email. I-email niyo po sa akin para hindi namin kayo kilala. Ilalagay ko rin po yung email ad ko na gagamitin para exclusive po para doon. Okay po ba yan? Yehey! Ang galing ni Otep! Alam niyo naman po yan kung makapag-react yung baby ko kahit na ganyang bulinggitok pa yan eh. Napaka-mature po niyan. Yes. Okay. Basta po ngayong linggo, babasahin po namin, magbabasa po kami. Ngayong Feb, puro Babasahin. mga experiences or mga kuwento ng pagtatagumpay sa pag-ibig or kabiguan sa pag-ibig. Yun po ang ating dalawang kwentong tatanggapin. Okay po? Okay? Okay. Sa akin, I-close hindi pa na natin. nakasubscribe, like, subscribe, and hit the bell to be notified of our future videos. Ayun lang po at maraming salamat. Happy Valentine's Day na po agad. Advance na po kami. Advance na kami para buong February Advance bati kami ng bati sa inyo. Okay. Advance, happy Bye-bye! Bye-bye.